meron ka ding maririnig na ayaw mong marinig. Di ba ganun? Kumbaga dapat open-minded ka lang. Ayun, sabi niyo. Yo! Welcome back dito sa channel. At syempre, alam nyo na to, straw at ng Street Skill Music. At nandito na naman tayo para mag-review ng mga request nyo, ng mga paborito nyong kanta, especially ng SB19. Ito kinuha ko, ano to, special pick lang to kasi maraming nagre-request din. Tapos sabi nila kasi connected daw to sa ano, One Piece. Sabi nila connected daw sa One Piece to, hindi ko alam kung, pero sabi daw kasi ni Pablo yun. Eh, alam nyo naman tayo, super fan tayo ng One Piece. Kaya subukan lang natin siyang i-review. Tingnan natin kung ano yung makikita natin dito. Nahihiwagaan kasi ako paano ginawa ni Pablo yung ganon, i-connect sa One Piece yung details ng kanta niya. Marami namang may kaya nun, pero syempre curious ako kasi si Pablo yan eh. Loadin natin si Pablo eh, pagdating sa mga mind-blowing na sulatan, di ba? Yung mga, lalo na pag mga open-ended na open-ended na meaning. Yan, tingnan natin kung kaya nating maarok itong tambol ni Pablo. Pero bago ang lahat, syempre, shout out muna tayo sa mga nagko-comment, mga nagpapa-shout out. Basta yun, yung mga matatalinong comment, yung mga informative comment, shout out natin yan. Okay, eto na, mula kay Pablo. Uy, Pablo. Mula kay Pablo 19668. Ha ha ha. Nanalo nga yan eh. Hindi mo maintindihan kung anong mensahe gusto mo kasi may mga mura. Yung iba nga naiintindihan nila. Manood pa sana kung wag na lang. Mga 18 uwi na, hindi niya gets, hina utak niya. Kala niya siguro gaya ng mga idol niya. Uy, medyo medyo offensive ang ni Kuya. Siguro nasabi niya to, ayan, hindi niya tinapos yung video. Siguro nung meron siyang hindi nagustuhan na gano'n na siya. Nag-back out na siya dun sa video reaction natin. Ayun, ang masabi ko lang dito, syempre tulad nga ng sabi ko dati, kung meron kayong hindi magugustuhan na hindi kayo sasang-ayon. Meron kayong hindi sasang-ayunan na reaction, syempre gano'n naman talaga eh, di ba? Hindi porket kasi, pero ang akin lang, hindi naman porket gusto mo gusto na rin ng iba. Hindi rin porket naabot mo naabot na rin ng iba, yung ganun. Siguro may siguro may nasabi ako doon na although talaga meron din konti, pero hindi maliit na bagay kasi sobra yung puri pa nga kasi talagang nagustuhan ko talaga yung video na yun. Siguro sa unahan kasi yung kay Jose yata yung baka doon siya hanggang doon lang siya, hindi niya tinapos, kaya hindi niya na-appreciate yung video. Pero wala tayong magagawa ron. Ika nga natin dati pa, hindi natin mapiplease yung tao para pakinggan tayo kasi tao lang din tayo, diba? Ganun lang yun. Hindi na natin kailangang ipilit yung sarili natin doon. Sinarado niya na yung pinto niya para doon, edi okay, wala na tayong magagawa ron. Pero ang akin lang, syempre, yun, insight ko, opinion ko, sana maging open din kayo maging open-minded tayo kasi hindi naman lahat ng opinion pare-parehas. Iba-iba ang opinion, di ba? Di porket gantong opinion ni ganun na rin magiging opinion ko. Hindi kasi tayo iba-iba tayo, lalo sa mga preferences, iba-iba rin tayo. Okay, yun lang naman. Next natin, mula kay Baby Ruth ko, Concepcion. Hotdog po ang tawag sa aming mga Pablo Stan. Ang pangalan po ng hostway namin ay house pala. Akala ko hostway. Ang pangalan po ng house namin ay Freezer. Okay, yung pala yung tawag sa parang sa 18. Tapos merong hotdog, gano'n. Tapos ang pangalan ng house, Freezer. Okay. Kasi hindi ko nga nag-get kasi dami ko nakikita ng gano'n na hotdog. Laging tinatawag na hotdog. Hindi ko siya mag-gets. Kasi hindi naman tayo naka
focus sa Pablo at sa SB19, kaya minsan meron tayong hindi nagigets, di ba? Yun, isa pa yun, hindi naman tayo ganun hindi pa naman tayo naka-deep dive talaga sa buong SB19, kaya hindi pa natin medyo na-appreciate yung ibang ginagawa nila. Kaya malay nyo eventually, di ba? Ito, paunti na tayo ng paunti, papasok na tayo ng papasok, di ba? Ganun lang naman yun eh. Syempre meron talagang ganun. Bigyan natin ng chance, di ba? Bigyan tayo ng chance. Yun lang. Next natin, ano pa ba sabi dito? Tsaka yung kay Josue naman, sabi ko pa nga dun, hindi ako naniniwala na hindi niya kayang gawin yun eh. Kasi nagtugma nga siya ng marami dun eh. Yung sa ano, yung opinion, galing na galing ako sa kanya dun. Tapos pasok na pasok pa yung conviction ng boses niya ron. Galing na galing ako sa kanya nun. Kaya hindi ko rin na ano parang pinabayaan niya, kasi alam ko kaya niyang gawin, kaya nilang gawin. Yun lang naman sa akin. Kaya nga sabi ko hindi pa ako naniniwala. Hindi ako naniniwala na hindi nila kaya nila yan. Ay pa nga sabi ko dun, alam ko sa video sa pagkakaalala ko down na down din ako kasi kung napanood nyo hanggang huli yung video na yun, talagang sabi ko nga, palaban talaga to eh. Talagang para nga sa akin siguro nanalo to talaga sa presentation talaga eh. Dahil napakagaling ng presentation ng video na yun. Talagang mamomotivate ka talaga sa video na yun. Diba? Yun lang naman sa akin. Kasi ang galing ng visualization ng music video na yun. Hindi lang dinaan sa letrahan, pati sa visualization dinaan. Kaya sabi ko, hanga-hanga ako sa video na yun. Next natin, kay Alona Arguelles 683. Ano ba mga kanta mo tol? Sing ganda ba ng mga kanta at rap ng Rad Kids? Ayan na, nagkukumparahan na tayo rito. Ayan na. Sabi ko na nga ba, may mga ma-open talaga. Wala eh, kasi yun ang ano ko eh. Sinabi ko naman sa inyo yan dati pa eh. Sasabihin ko yung opinion ko, sasabihin ko yung kung ano yung insight ko. Sinabi ko na rin dati na hindi porket gusto nyo marinig, yun yung sasabihin ko. Tsaka sinabi ko na rin dati na lahat ng pinapareview nyo, unang beses ko lang mapapanood. Hindi ako handa sa maririnig ko, di rin ako handa sa mairere ako, di ba? Kumbaga ayun yung genuine ano ko. Kaysa naman sabihin ko na ang ganda. Tapos di naman pala, di ba? Yun pangit naman yun. Siyempre, pag maganda. Pag hindi naman, hindi, yung sinabi kong gano'n, nasa magandang ano pa rin naman. Diba? Yun lang naman yung sa akin. Kaso naghahalongkat na ng ano ba, tol, singgandahan ba ng mga kantang o Rad Kids? Biglang na siya, nagkukumpara. Unang-una sa lahat, di tayo nangaaway Hindi tayo nangaaway sa mga video natin. Yun eh, sariling opinion lang natin. Ngayon, kung ayaw mo naman talaga, hindi naman natin kailangan i-please yun eh. Diba? Iyan mo kung ayaw mo pakinggan. Katulad ng isa kanina, pag ayaw niya, edi inano niya. Diba? Yun nga lang, syempre, hindi mo na ma-appreciate. Diba? Yung una lang yung mga mapapakinggan mo. Pero hindi mo tinapos. Kumbaga, may nagkwento sa'yo, hindi mo tinapos, tas kinuwento mo sa iba. Diba? Parang ganun yung mangyayari nun. Ngayon, kulang-kulang na yung kwento. Diba? Ganun yun. Pero hindi tayo nagkukumparahan hindi tayo dito nagkukumparahan, hindi tayo nagmamagaling na sinasabi ko na mas magaling ako dyan, mas maganda mga, hindi naman tayo nagaganon. Siguro may mga may mga sa pandinig nila ganun, offensive pakinggan, pero sinabi ko na yun dati, kung nanonood ka ng mga video, sa mga unang-unang video ko ng SB19, siguro maintindihan mo rin. Yun lang naman para sa akin. Sunod kay Wonder Gem 7557. Sila ang sumulat sa mga part nila, yung kay Stel, na sabi niya yun kasi maraming nagbas sa kanya sa P-pop community na pangit daw siya. Uy, those verse ay para sa mga haters niya. They bash sa SB19, mga mukha daw, mga tatay ko, mga toxic fan. Yes, may mga away-away din sa loob ng P-pop community kasi sa kumpara ng mga idol sila, which is yun talaga, nagsimula ang fandom war. They always bash their looks but not their talent, kasi napaka-talented naman talaga nila. Kaya ang mga basher sa looks na lang pumipira. May iba ba bang kalaban yung SB19 sa sa ibang dito sa Pilipinas? May iba ba bang sikat? Wala naman na. Ewan ko lang kasi ako hindi pa ako nag-ano sa SB19. Naririnig ko na yung SB19 pero wala akong naririnig na kalaban nila. Tsaka kung meron man, ewan ko lang, kasi passion pa sa mukha daw tatay eh. Sabi nga daw ni Abra, totoy na nagme-makeup eh. Siyempre bata, di ba? Tsaka, naging mukhang tatay. Sino mukhang tatay dun? Parang mga bata pa nga yun. Siguro,
sabi nga niya, hindi siguro napupuna yung talent, ay hindi na po laging hindi nila mapuna yung talent, kaya sa mukha na lang bumabawi, ganun. Parang mga bata, no, mga asar na lang. Hindi natin kaya sa talent, asarin na natin sa iyo. Parang may mga ganun, no. Pero ewan ko lang kung may tatapat pa sa SB19 dito sa Pilipinas. Tumapat nga sa BTS ba yun? Tumapat nga sa BTS eh. Diba? Sa Pilipinas. Meron pa ba? Alam ko, hindi ko alam ha. Sa pagkakalam ko, wala nang mas gagaling sa P-pop community ng SB19. Ewan ko lang ha. Hindi ko alam kasi hindi naman tayo dun. SB19 pala yung napapakinggan natin. Okay, next natin kay Cebuana Pilipina. Pa-shout out, haha, watching from USA. Okay, from USA. Shout out kay Ma'am Cebuana Pilipina. Pa-shout out. Watching from USA. Shout out sa iyo, ma'am. Salamat sa panonood at sa pag-comment. Next natin mula kay Jim Bacaresa-Suson. Hindi ko Tensya na kayo. New sub here, boss. Daming katulad mo na simula na hindi kilalang SB19 pero ngayon kasama na sila sa kulto namin. Pag nakilala mo SB, bibilib ka na lang talaga, boss. Thank you sa RB at time. Basta support sa SB19. Asahan nyo, 18 backup yan. Yun. Sa ngayon, hindi pa tayo ganun talaga ka-devoted sa SB19 pero yung respeto nandun na. Yung paghanga nandun na. Sa mga individual talent nandun na yung paghanga. Lahat ng bagay bigyan natin ng chance kasi dating sa punto na ayaw mo sa kanila kasi hindi mo pa kasi napapakinggan, hindi mo pa sila nakikilala, may mga ganun. Tulad ko, ako dati hate na hate ko si Skastakli, hate na hate ko yung mga hate na hate ko siya, Skastakli yung bodo yan, ganyan, pero nung syempre binigyan ko ng chance kasi bakit hindi, diba? Lagi ko naririnig. Although naririnig ko, hindi ko pinapakinggan, naririnig ko lang, hindi ko pinapakinggan kasi nga ayaw ko siya sa kanya dati. Kanila Prodio, ayaw ko siya sa kanila dati. Pero nung binigyan ko ng chance, so yun, magagaling naman pala to ha. Kasi para, ma-appreciate mo yung tao, bigyan mo ng chance, bigyan nyo ng chance na makilala nyo at mahalukay nyo pa, di ba? Kaya ngayon ako, dati, hindi ko rin SB19, sino ba yun? Hindi ko naman kilala. Naririnig ko na, pero wala akong interest. Pero nung nakikinig ako, sabi ko, magagaling din pala talaga sila. Talagang rin talaga, hindi rin basta-basta, kaya hindi rin basta-basta na sumikat lang sila. Talagang may mga talent din talaga. Diba? Ganun lang naman, bigyan nyo ng chance, lahat, bigyan nyo ng chance. Okay, mula kay Lloyda Sanford, new genre, hip-hop na boss. Hip-hop na boss. Ewan ko lang ha, kung sasang-ayon dito yung mga OG natin sa hip-hop. Siguro new genre, sige pwede, pero yung sabi yung new generation na yung magiging mukha ng hip-hop, baka hindi sila pumaya. Lalo yung mga OG natin na real hip-hop talaga. Diba? Siguro yan, genre, magiging siya, mga new genre. Sabi niya new genre, hip-hop na boss eh. Pero yung sasabihin nyo na ayun yung magiging bagong mukha ng hip-hop, hindi sila papayag na. Lalo ang daming galit na hip-hop sa SB19, di ba? Kung may hindi man galit, piling-pili lang eh. Diba? Si Abra nga, dinis nga eh. Ewan kung para sa SB19 yung diss na yun pero ang daming kumakalat na dun daw yun. Di ba? Okay, next natin. Mula kay Ana Rose Paitan 596. Wow, salamat na pa-subscribe ako dito. Salamat sa pag-react mo sa SB19. Please react story episode 1 to 6 by Casual Jack. Sino yun? Episode 1 to? Storya ba to? Docu ba to? Episode 1 to 6 Casual Jack. Docu ba yun? Parang maganda maganda tingnan yun para deep dive na rin sa para getting to know na rin talaga 1 to 6. Mahaba ba yun? Mahaba ba yung na yun? Parang masarap i-panoorin yung docu na yun para at the same time makilala na rin natin yung SB19. Diba? Okay, ngayon papakinggan natin tong Tambol ni Pablo. Sabi nila connected daw to sa One Piece. Pakinggan na natin, ngayon lang natin ito papakinggan. Kaya sana yung mga, kung meron man akong hindi matakil, i-comment nyo kung hindi ko matakil. Okay, kayo na, simulan na natin to. Kung meron akong nakaligtaan, comment nyo.
Tingnan natin kasi hindi tayo handa dito. Game! Galing sa ibang planeta. Siya ay galing sa ibang planeta. Oh. Every day we've got something we desire to just let go, baby. Ika'y galing sa ibang planeta. Ika'y galing sa ibang planeta. Catchy siya, no? Madali siyang kabisaduhin, mas madali siya pakinggan. Madali siyang, parang ano lang siya, ang gaan niya lang sa pakiramdam. Tapos yung intro niya parang ano, alam mo yung sa ano, Aita? Yung tambol doon sa Aita. Isa, di ba yung ano, tapos yung, ang lakas niya yung part, tawag dito yung part na ano, na sabay-sabay, ang lakas nun yung parang, ang lakas maka-bonfire ng ano. Alam mo yung kumakanta sa dagat, jamming yung mga barkada. Tapos kumakanta ng ganun. Yung ayun lang, yung intro na yun, ulitin natin yung intro. Sa ano niya, lakas niya maka-Aita, yung tambol ng Aita sa ano, sa mga bundok, ano bang tawag doon? Ano bang tawag sa ganung ano na yun? Hindi yung sa Badyaw na ano yung ano, yung kasi yung pinapalabas natin sa TV, yung pag nagdo-documentary sila sa mga Aita, di ba? May mga nagpa-party-party na Aita, di ba? Ganun. Balik natin konti. Galing sa ibang Ayun, oh. planeta. May sumisigaw. Guys, Siya ay galing sa ibang planeta. Parang siyang ano, ganun talaga. Ganun yung dating sa akin. Grabe yung buhos ni Pablo, eh, no? Parang siyang ano eh. Hindi mo masabing pangit pakinggan. Hindi mo rin naman talaga maano kasi para siyang ano, bang tawag sa ganung genre, yung ganung boses. Hindi ko alam pero ang ano niya eh, nakakailabot lang siya, anoan. Nakakailabot lang siya pag siguro pag ni-live to, no. So, nakakailabot lalo. Every day we got something Parang sabay-sabay we desire to just let go, baby. Ika'y galing sa ibang planeta. Ika'y galing sa Sino kaya yung sinasabing ikay galing sa ibang planeta? ibang planeta. Malakas na aura, ano kakaiba? Sak nagsimula na akong malabog mga tambol at akong pana. Okay. Ito na yun siguro yung ano, malakas na aura. Pero feeling ko parang ano siya, pang party siya, no? No, pang party. Tingin ko pang party. Yung madali ang transformasyon. Ilang beses na muntik ka na maikaho. Noon pa yun, ano? Ngayon, ito na. Lulong sa walang katapos na mabas ng mga alo. Huwag nang mabaling na. Okay. Ayun siguro yung sinasabi nila na ano, tungkol kay ano, yung sa Sun God, no? Yung ilang beses na raw, hindi daw madali yung transformasyon. Kasi yung kay Luffy, ganun nga, hindi ganun kadali yung mga transformation niya. Laging may kondisyon. Tapos, lalo na yung lumabas na yung Sun God Nika, muntik na siya mamatay dun. Talagang patay na nga siya eh. Binuhay lang siya, na-awake lang yung Sun God Nika na yun. Tsaka yung pa pala, ano, yung ano, di ba, parang nagbo-bonfire, tas may ganun sa ano eh. Sa One Piece yung nagpa-party-party sila Luffy, tas naka-bonfire. Ganun yung nakikita ko rin. Balik natin konti ah. Galing sa ibang planeta. Malakas na aura, Yeah. ano kakaiba? Anyong kakaiba nyo. Sak nagsimula na akong malabog mga tambol at akong pana. Ayun na yung tambol, yung drum of ano, drum of liberation. Naging madali ang transformasyon. Ilang beses na muntik ka na maikaho. Noon pa yun, ano? Ngayon, ito na. Lulong sa walang katapos na mabas ng mga alo. Okay. Kumbaga nalulong na siya sa ano. Yeah. Nang mabaling na sa musika, pinali ang batas ng pisika. Di na makontento sa tipikal na parang galing sa ibang planeta. Wala ka bang naririnig, tol? Ayan at tumatagod nung nakatambol. Nasunod na ang mayanig na lindol. At pagsugol na nag-iisang tagapagtanggol. Every day we got something. Pamparty siya eh. Siguro yung tinutukoy niya yung ano, simula nung narinig yung musika, sumayaw-sayaw na siya. Tama ba ako?
Kasi hindi na raw umano sa physical, kumbaga ano na, wala na siyang pakialam sa physical na ano niya, kumbaga sumayaw-sayaw na siya, malambot na yung katawan niya, ganun, diba? Diba ganun si ano, malambot na yung katawan, yung goma, parang goma na kung sumayaw, kung gumiling ba, siguro ganun din sa kanila yung pag sumasayaw ka na, yung parang wala ka ng buto, diba? Pag sumasayaw, parang ganun siguro yung ano nito, yung vibes nito. Kumbaga, balik natin konti. Namuntik ka na maikaho noon pa yun, ano? Ngayon, ito na, lulong sa walang katapos ng hampas ng mga alon. Walang katapos, nalulong sa walang katapos ng hampas ng mga alon. Kasi nung ano na si Lupi, nung nag-awake na, yung ano, yung lupa, naging ano na rin, parang alon-alon na yun. Tapos ayun na ano nyo na lahat ng ano, na hawaan niya na yung paligid niya, yung environment, yung surroundings niya, na hawaan niya na kaya niya nang gawing goma rin yung mga lupa, bato, yung bundok, ganun. Pero, ano yun, kumbaga ang double meaning nun, ayun nga, nalulong na sa musika, sa hampas ng mga alon, sa flow, kumbaga, ano na siya, nabaliw na siya, sumayaw na lang siya ng sumayaw, parang ganun. Ganun ba? Parang ano na siya, yung nag-party-party na siya, yung parang ano na siya. Wala na siya sa sarili kung mag-party, ganun. Feeling ko ganun ganun yung vibe sa planeta. Malakas na aura, ano kakaiba? Sak nagsimula na akong malabog mga tambol at akompana. Ay, malakas ang aura. Nagsimula na akong Tsak magsimula na, di ba? Kumbaga lumakas na yung aura, naging anyo na kakaiba nung tumambol na nga. Parang pag tumugtog na yung ano, iba na yung aura niya, di ba? Ibang kumbaga lumabas na yung alter ego niya pag sumasayaw-sayaw siya. Ayun, parang ganun lang naman vibe sa akin. Ewan ko kung may iba pa kayong insight to na. Pag meron pa, comment nyo para ano natin, alam natin, hindi tayo ano. Kasi hindi naman natin to lahat maano eh. Di ba? Okay, continue tayo. malabog mga tambol at akompana. Naging madali ang transformasyon, ilang beses na muntik ka na maikaho. Noon pa yun, ano? Ngayon, ito na, lulong sa walang katapos ng mapas ng mga alo. Huwag na mabaling na sa musika, pinali ang batas ng pisika. Binali ang batas ng pisika pala. Baga, kahit matigas katawan mo, talagang ano ka, sasayaw ka. Hindi na makontento sa tipikal na parang galing sa ibang planeta. Hindi na nakontento sa simple lang, parang naging ano na siya, taga ibang planeta na, kung parang alien na, parang ganun. Diba? Ano pa ganun, pag may kakaiba kang galing, tawag sa'yo alien, parang ganun, diba? Wala ka bang naririnig, tol? Ayaw na tumatagod nung nakatambol. Nasunod na ang iyong mayanig na lindol. Nagpagsapol na nag-iisang tagapagtanggol. Ayun, ayun na, tagapagtanggol. Si Nika, tama ba? Ano ba sabi niya? Wala ka bang naririnig, tol? Ayaw na tumatagod nung nakatambol. Nasunod na ang iyong mayanig na lindol. Nagpagsapol na nag-iisang tagapagtanggol. Pag lumabas sa Sinika, tagapagtanggol. Kumbaga, siya kasi yung liberator dati, paniniwala sa kanya. Sa folklore ng ano, ng One Piece, siya yung liberator, siya yung tagapagligtas. Tagapagligtas, tagapagtanggol. Parang ganun siya. Pero ngayon, ayon sa lumabas na ano ngayon na chapter, hati ang ano ng mga giants na pwede rin daw siyang tagasira. Pwedeng tagapagligtas, pwedeng tagasira. Kasi tuwing lalabas daw yung si Sun God Nika, tuwing lalabas yun, si Sun God Nika, ayun yung devil fruit ni Luffy. Ayun yun. Kumbaga, pag lumalabas si Sun God Nika, nagkakaroon daw lagi ng gera. Kaya ang dami daw nasisira. Kaya, tinuturing din siyang tagasira. Kasi nga, magkakagera talaga kasi taga-ano siya, liberator siya, tagapagligtas siya. Kumbaga, yung mga kalaban, lalabanan niya ngayon. Bakit ganun? Every day we've got something we desire to just let go. Everyday we got something. Parang everyday, mayroon tayong, lagi tayong may kinakaharap. Siguro, parang problema, ganun. Tapos, inaano lang natin na wala na tayong pake, parang ganun lang. To just let go. Yaman na yun. Basta sasaya tayo ngayon. Parang ganun siguro. Hindi ko alam kung tama yung ano ko Kung mali, comment nyo. Baby, ika'y galing sa ibang planeta. Ika'y galing sa ibang planeta. Bawat paratagos sa beat, yung mapapaisip ka puso na pala na hit. Kadalasan ng katotohanan medyo masakit. Hindi mo mapapatanong ka na lang ng bakit. Hindi pa pwedeng tenga sarado. Sa di mo gusto
sinabi na ni Pablo, hindi pwede ang tenga ay sarado. Dahil lang totoo, gamot yan sa delusional mong mundo, di ba? Ayun, ultimo si Pablo nagsabi na doon, hindi porket ayaw mo marinig, ayaw mo na pakinggan. Di ba? Ayun yung sinabi na ni Pablo, kumbaga, hindi lahat ng maririnig mo, gusto mong marinig. Meron ka ding maririnig na ayaw mong marinig. Di ba? Ganun. Kumbaga, dapat open-minded ka lang. Ayun, sabi niya. Tapos, ano pa yung sabi niya? Bawat para tagos sa beat, yung mapapaisip ka puso na pala na hit. O, diba? Ayun, katulad ko, ako, nasa pool na ako ni Pablo. Kung tutusin, sa pool na ako. Kaya nga, deep dive ako dito sa mga kanta niya. Diba? Kadalasan ng katotohanan medyo masakit. Hindi mo mapapatanong ka na lang ng bakit. Hindi ba pwedeng tengay? Masakit. Mapapatanong ka na lang ng bakit. Bawat para tagos sa beat, yung mapapaisip ka puso na pala na hit. Kadalasan ng katotohanan medyo masakit. Hindi mo mapapatanong ka na lang ng bakit. Yung totoo. Ayun na. Parang inulit niya lang dito sa ano. Ang katotohanan medyo masakit. Tapos sinabi niya rito na hindi pwedeng tenga sarado dahil ang katotohanan ay sagot sa delusional. Hindi pa pwedeng tenga sarado. Sa di mo gusto, gamot ang totoo. Sa delusional mo ng mundo. Sa delusional mo ng mundo. Kumbaga, masyado ka nang nag-i-illusion. Parang mga ganun, di ba? Kaya yun yung mga nagagalit dahil sa ganun, di ba? Nang sinabi na nga, oh. Kasi tayo, hindi naman tayo perfecto eh. Di ba? Hindi ako perfecto na lahat ng insight nyo yung matatakil ko rin. Di ba? Katulad nila Pablo, hindi rin sila perfecto para makatamasa ng laging puri. Di ba? Ako rin ganun. Maski nga ako nung una, puro puri eh. Tapos biglang magkakaganon na. Syempre, hindi nga tayo perfecto. Di ba? Di tayo kasing perfecto ni perfecto. Kung may perfecto man si perfecto yun. Pangalan nun perfecto. Diba? Kung may perfecto man, ang pangalan nun perfecto. Diba? Ultimo sila Pablo, sila Josue, hindi rin perfecto yan. Kaya hindi rin lahat ng puri matatanggap nila. Katulad ko rin na hindi lahat ng puri matatanggap natin. Di tayo perfecto, lahat tayo walang perfecto. Yun lang. Si Idol na mismo, si Lodi na mismo nagsabi. Kung hindi nyo kaya, sinong gagawa? Huwag na mahiataga ibang planet. Tapos meron pa siyang variation na hindi mo kaya, sinong gagawa. Parang ayaw mo sumayaw, sinong gagawa. Pero may iba pa siyang layered na kung di mo kung di mo kaya, sinong gagawa. Kumbaga parang uplifting din siya na minomotivate ka na mo. Tapos huwag kang mahiya kasi alien ka, kumbaga taga ibang planeta ka, kaya mo yan. Kumbaga bukod tangi ka, parang gano'n. Diba? Tapos sabi niya kung di mo kaya, sinong gagawa. Parang meron din siyang na katulad nung ewan ko lang kung parehas. Kasi merong quote si Luffy lagi, yung pinaka-favorite kong quote ni Luffy na if you can take risk, you can create future. Ayun yung kay Luffy, yung pinaka nagustuhan kong sinabi niya, kung hindi ka magbabaka sakali, wala kang kinabukasang magagawa. Kung wala kang aabangan sa kinabukasan, wala kang makukuha sa kinabukasan. Parang ganito rin siya, may hawig siya na kung hindi mo kaya, sinong gagawa. Kung hindi mo gagawin, di ba? Hindi mo gagawin, sinong gagawa. Parang hawig lang naman, pero para sa akin parang ganoon din siya. Sinong gagawa? Huwag na mahiataga ibang planeta. Wala ka bang naririnig, tol? Ayan at tumatagon doon na ang tanggol. Kasunod na ang yumayanig na lindol. At pagsugol na nag-iisang tagapagtanggol. Everyday we... Paano kaya pag pinerform ni tumatay balahibo ko? Paano kaya pag pinerform to ni ni Pablo, parang ang saya-saya i-perform nito, tapos sasabay lang yung mga tao, gagan-ganan lang. Lalo dito yung everyday we got something, gano'n, di ba? Got something we desire to just let go, baby. When nobody can feel your duty, there you go and save us from the... There you go and save us from the fire. Parang ikaw yung tinutukoy niya, na ikaw ang sun god, di ka. Parang ganun, ang daming, tingin mo katulad nito, itong linya na lang na to eh.
sobrang open-ended ng interpretation eh. Napakadami niyang pwedeng i-ano eh. At dami niyang pwedeng iibig sabihin eh. Pwedeng kung walang gagawa, ikaw na gumawa, ikaw na magano sa amin, magligtas sa amin from the fire. Kasi ayun nga yung from the fire, ayun yung ano nila, yung kalaban nila. Na merong mother flame. Si Imo sama yun na yung fire, save us from the fire. Pero pwede rin sabi na parang ikaw na sumayaw, parang magano, tas ikaw na rin ang gumawa, parang ang dami niya eh, ang dami niyang meaning talaga, sobrang dami. 3, di na double entendre, triple entendre. Di ba? Ikaw na lang bahala kung paano mo siya ikaw na lang bahala kung paano mo siya i-receive eh. Ano, para niyang ini-encourage na ikay galing sa ibang planeta, tara dito, kaya mo yan. Tsaka talaga yung vibes niya, para yung party talaga sa Aitay, yung mga party ng Aitay, mga nagsasayo-sayo silang ganun, yung umiikot sa yung umiikot sa bonfire, di ba? Parang ganun yung vibes. Ganun din yung ginagawa nila Luffy, yung ginawa nila sa Skypiea. Tas ayun na rin pala yung foreshadowing na Sun God Nika siya. Kasi may ganun din si Sun God Nikang may ganun din siyang silhouette. Okay, tapos na. Parang ang gaan ng kanta na to. Hindi siya ganun kabigat. Katulad nung Presyon, nung Laluna, yung Determined. Dito parang lang. Magpakawala ka. Parang ganun lang. First time ko makarinig kay Pablo ng parang ang gaan-gaan lang sa loob. Ang ano-ano lang. Parang wala lang. Ang saya lang sa pakiramdam. Na parang hindi siya ganun kabigat ng yung sa Presyon na ang bigat ng mensahe dito. Wala lang. Parang nandito lang tayo para magsaya, parang ganun. Pakinggan mo to para maging pamparelax mo, parang ganun lang. Parang lang siya. Pakinggan mo to para maging maging maaliwalas yung maging ma-relax ka, ganun. Unlike sa Presyon na napakabigat, tsaka sa Laluna na ang bigat-bigat ng mensahe. Dito, safe lang siya. Kahit malalalim yung mga mensahe rito, ang gaan-gaan niya pakiramdam. Ang gaan-gaan niya sa pakiramdam. Lyric video lang siya, wala siyang, pero tayo na siguro pag ginawa tong music video, ganda nito men. Pag nag-music video nito, ewan ko kung paano nila aatakihin yung music video nito, pero para sa akin ang ganda. Feeling ko ang ganda nito. Meron siyang 120k views. Pablo, album pala to, sa album. Kasama pala to sa album. Tama ba ako? Laon album, out now. Producer, Pablo Oswe. So producer pala talaga si Oswe. Siya pala nagpo-produce. Si Oswe ba producer ng SB19? Tama ba ako? Artist Pablo, composer Pablo, Rad Kids, producer Pablo Oswe. Parang Emil De La Rosa, mixing and master engineer. Yun. Para sa akin 11-10 to para sa akin. Sarap lang sa pakiramdam. Parang pag mo siya, pag gising mo ng umaga, pag maglinis ka, pakinggan mo to. Safe siya pakinggan na na uplifting siya, ganun. Sa lyric video, yun, simple lang yung lyric video. Pero gustong looking forward ako sa nito. Music video nito, kung paano nila atakin yung music video nito. Knowing na sinabi ni Pablo na galing din to na inspired to by Luffy doon sa Tambol, sa Drum of Liberation. Feeling ko medyo pricey yung production nito. Kung ganun yung ina-expect ko. Medyo pricey yung production. Ayun, ano pa ba? Mixing, pagkanta, wala rin problema. Safe lang sa akin lahat. All goods na all goods. Wala akong masabi rito. Napakagaan niya sa pakiramdam.
First time ko yun, nanibago ako. First time kong maka-experience kay Pablo ng ganun. Ang sarap sa pakiramdam na kaya rin gumawa ni Pablo ng ganito na magaan lang siya sa feelings na hindi siya ganun kabigat. Yun lang. Kung nagustuhan nyo yung mga ganitong klaseng review, syempre, alam nyo na yun. Comment nyo kung ano yung mga gusto nyo kung ano yung mga gusto nyo ipa-review. At syempre, pag kinoment yung gusto nyo ipa-review, syempre, maging open-minded tayo kung ano yung masasabi natin dun. Diba? At syempre, share nyo yung video natin para makita rin nila yung insight natin. At syempre, mag-like, subscribe. Yung mga nag-unsubscribe, okay lang yun. Ganun talaga ang buhay. Wala tayong gagawa dun. Di naman natin sila mapiplease talaga. Iba-iba tayo ng gusto, iba-iba tayo ng preferences. Yun lang. Maraming salamat. Peace.